Nilamo ng apoy ang mga kabahayan sa barangay Tandangsora sa lungsod ng Quezon. At ang masaklap dito, nawala ng tirahan ang nasa higit 70 residente. Jim Tejano sa balita. Binulabog ng malakas na apoy ang mga residente ng General Avenue sa barangay Tandansora pasado alas 11 kagabi. Dahil sa lakas ng apoy, mabilis itong kumalat sa mga kadikit na bahay na yari sa light materials. Agad itinaas ng BFP sa unang alarma ang sunog, kung saan higit kumulang 30 bumbero ang rumisponde. Ang involved po dito ay isang 2-story residential informal settler. Ang origin of fire po natin ay ground floor sa bedroom ng nasabing bahay. Masyadong masikip yung papasok, iskinita papasok at one way lang, isa lang yung daan. Tapos palabas, dadaan ka sa bahay ng kabila para lang makalabas. Ang ibang bumbero, pumwesto na sa itaas ng bubong para mas mapabilis pa ang pag-apula sa apoy. Ligtas naman ang maraming residenteng nawala ng tahanan sa lugar. Pero ang ilan sa kanila, wala halos na isalbang gamit. Natutulog na po kami, then nakarinig kami ng sigawan, then binuksan ko yung bintana, malaki na yung apoy. Nasa tapat na po ng bahay namin talaga, kaya bumaba na po talaga ako. Kaming lahat bumaba na, wala po kami na isalba. Bali, yung kaibigan ko po nakitulog po siya sa bahay ko. May narinig daw po siyang pumutok, kaya dumungaw siya sa bintana, sinigawan niya ako. Sabi niya sa akin, "Day, ano yung pumutok?" Paglapit ko po doon sa gate ng bahay ko, dahil magkatabi lang yung gate ng bahay ko tsaka ng tita ko, nabungaran ko doon sa gate nila, may apoy na po doon sa loob. 5 residente ang nasugatan sa nangyaring sunog. Kabilang na dito ang isang 13 anyos na babae na nagtamo ng sugat sa tuhod habang lumilikas. Ayon sa barangay, 24 na pamilya, katumbas ng 76 na mga individual ang nawalan ng tahanan dahil sa nangyaring sunog. 18 kabahayan naman ang natupok ng apoy. Sa kabila nito, inihahanda na rin ng barangay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng sunog. At syempre magpapadala muna tayo ng mga modular tent, no? If ever na hindi magkasya dito, pwede naman sa barangay namin dalhin ang mga nasunugan. Syempre magbibigay din tayo ng relief sa kanila. Alas 12:11 naman ang tuluyang mapulan ng BFP ang sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.